Okay. So, sorry about that. Actually, this is part 2. Kasi, yung part 1, dun ko siya kinuhanan sa ibang device or ibang cellphone. Kaya lang, uminit yung phone, bigla siyang nagtapos yung video. Now, kung gusto mong mapanood yung part 1, para dun sa iba na dito na sa part 2 napunta, i-search mo na lang yung the same title or tignan mo na lang dun sa aming anong tawag dito? Um, Channel. So, this is the part 2. Okay, so nakikita natin, um, konting recap lang. Ang nakikita natin, ikaw ay nai-stress, nalulungkot because of the separation or iniisip na separation. Yung iba, hindi pa nangyayari yung separation. Yung iba, nangyari na. Pero, the Ten of Swords is here. Gusto na rin ng person nito ng separation or ending. Masyado siyang immature. Okay. And I feel like itong person na to is naging lesson sa buhay mo. Ang problem sa kanya, masyado kasi siyang manipulative. Alam niya kung paano kanya i-manipulate eh. Alam niya yung gagamitin niyang words, anong gagawin niyang action, para mapaikot kanya. Okay. Guys, yung manipulation kasi, hindi siya laging toxic. Yung sabihin mo, toxic tong taong to, masyado siyang possessive. Hindi ganun yung manipulation. Para lang yung kidnapper na nag-alok sa bata ng candy. Nagets mo? And this could be your person. Papakitaan ka niya na maganda or papakita niya yung mga bagay na gusto mo or papakita niya yung sasabihin niya yung mga bagay na gusto mong marinig. Ikaw naman, na humaling ka, of course, sumama ka sa kanya. Napasunod ka niya. Namanipula ka niya. That's manipulation. Emotions yun sa isa't isa. The Wheel of Fortune and the Emperor. Ace of Swords. Queen of Cups. The Wheel of Fortune, medyo ito yung emotions mo na parang medyo malaki na yung nabago mo dito sa emotion mo dito sa taong to. Kasi with the Emperor, parang mas nag-focus ka na or mas nakita mo na yung value ng sarili mo ngayon. Which is good. May mga bagay na gusto mong buuin na nakikita mo sa realidad na itong taong to hindi siya makakatulong sa pagbubuo mo ng mga bagay na yun. Bagkos pwedeng siya pa ngayon nakakapagpahirap or nakakapagpabigat. The Ace of Swords, yung person na to, emotionally, medyo utak lang yung ginamit niya sa'yo. Okay? So, yung iba, pwedeng malungkot dito sa part na to. Pero, nautakan ka niya. Nakita niya kasi yung, sabihin na nating mahal ka nung tao, pero kaya kanya mahal kasi may napapala siya. May nakikita siya sa yung dahilan para mahalin ka. Alam mo yun, ginamit niya lang utak niya. Sabihin na nating mahal ka niya, oh. Pero kasi, kailangan ka niya eh. Diba? Kaya kanya mahal. Pero kung hindi kanya kailangan or wala siyang nakitang mga bagay na may bibigay mo sa kanya, hindi kanya mahal. Parang ganun. Kaya kanyang hindi mahalin. Pero dahil naipoprovide mo, naibibigay mo yung mga bagay na kailangan niya, mahal ka niya. Ayun yung nakikita natin. Sabi ko nga itong person na to is immature. Very immature. Ganun talaga siya emotionally. And to tell you the truth, kahit anong explain mo sa kanya or pagsabi mo sa kanya ng mga bagay-bagay, hindi kanya maintindihan. Mahirap siyang kausap at hindi man sa mahirap kausap, mahirapan kang intindihin siya, ganun din siya sa'yo. Like kung ano yung mga explain mo sa kanya, mga paliwanag mo sa kanya, mahirapan siyang i-process yon.
Nandyan siya physically, puwedeng 'pag nag-uusap kayo, sige mag-usap tayo, explain mo sa kanya yung ganito, ganyan, mamaya-maya limot niya na yun. Hindi na niya naalala yun. So, balewala yung mga pagsasabi mo sa kanya. Immature siya talaga. It's like talking to a child, toddler. Parang mga ganong level pa nga eh. 'Di ba? Kahit paulit-ulit mo yan, guys, hindi, you're dealing with a partner relationship. Dapat yan, pareho kayo, pantay kayo. Hindi yung ikaw yung parang nanay. I mean, whatever your gender is ha. Hindi pwedeng ikaw yung nanay sa relationship. Kailangan pareho kayo, pantay kayo. Ngayon, pag nararamdaman mong ikaw yung nanay sa relasyon, babae man, LGBTQIA+, or, kung ikaw man ang lalaki, tapos nararamdaman mo parang siyang bata, parang ako yung nanay, parang ako yung kailangan pa siyang sabihan, kailangan pa siyang ipaintindi, ganito, ganyan. Hindi yun yung tamang relationship para sa'yo, bitawan mo. 'Di ba? Ganun lang yun. Kasi ang kailangan mo, partner, hindi naman anak na sasabihan, 'di ba? So what will happen in the future for you? For the sign of Virgo. Actually, yung iba sa inyo ha, hindi ko nabasa yung bottom of the deck pero nakita ko yung card, so babasahin ko lang. Yung iba sa inyo, may another person tayo nakikitang gustong mag-offer sa'yo ng relationship. Pwedeng hindi pa dumadating ngayon, pwedeng paparating pa lang. Yung iba pwedeng nandyan na or could be person in the past. Pero pwedeng hindi lang niya maibigay yung offer because you are still committed, 'di ba? So that's the problem. Hindi pa niya maibigay yung offer na gusto niya ibigay kasi you're still committed. Ngayon, wait lang, kukuha ko ng pwedeng ipatong. Unfortunately, ito yung pinakamalapit sa akin ngayon. Yan, ito yung pinakamalapit sa akin ngayon, Maria. Pinatong ko guys kasi hindi kasi pwede sa YouTube yung mga ganitong isi-censored lang natin at syempre, hindi ko na para i-edit yung video, lalagyan ko pa ng blurred. Kaya patungan ko na lang ng barya. Dahil yan yung pinakamalapit sa akin ngayon. The near future for you. The Empress, Two of Swords is here. Wow. Wow. Maganda in your future I love this. Kasi like what I've said yung iba sa inyo, the Fool, this is a new person, new journey. New relationship, lalo na with the lovers. The Empress, ito talaga gusto ka nito for who you are, for what you are. And hindi niya gusto lang ikaw dahil sa kung ano yung mga bagay na kaya mong ipakita or kaya mong ibigay. Hindi lang yun yung nagustuhan niya sa'yo. This person loves you or likes you the way you are. Kung ano yung meron ka, kung ano yung wala ka, lahat yun gusto niya. Okay? And the Two of Swords is here. Pwede may distance or pagkakalayo pa sa inyo na itong person na to. Pero this person will, make some kind of movement. The Fool, magte-take ng risks sa'yo itong person na to. Yan, the Nine of Cups is here. I feel like nandun yung talagang legit na pag-admire sa'yo nitong person na to. Hindi kanya ina-admire lang because of your money or what. This person really admires you, physically attracted sa'yo, etc. The Nine of Wands is here. May mga challenges din siyang kinakaharap for now, but I feel like patapos na siya doon. And the Queen of Wands, I mean, you would know that this is the person, the right person. Pag nagbibigay din siya ng advice sa'yo, like you are a Virgo, so nasanay ka na ikaw yung magbigay ng advice sa isang tao, ikaw yung magko-correct sa mga mali nila. Pero this person will be like kapareho mo, na ganun din siya. Okay? Na parang magbibigay din siya ng advice sa'yo and you will become a better person because of the help of this person. So, malalaman mong siya yung tinutukoy ko pag naramdaman mo yung feeling na ganun.
Na parang, bakit niya ako binibigyan ng advice, ganito, ganyan. And you do have here the high priestess, so there's a soulmate connection sa inyong dalawa. Okay? So, may mga wini-work out pa siya ngayon. With the Three of Swords, could be another relationship sa buhay niya. Pero sabi ko nga with the Seven of Wands, pwedeng, ano lang din to taon to eh. Ayaw niya ng stressful na life. So, gusto niya ng happiness. So, pwedeng makayanan niya or malagpasan niya itong mga bagay na ito. And I feel like this person yan yung magbibigay ng stability sa'yo with the Four of Wands and the Moon. Ayan, kumita mo Sun and Moon, that is twin flame connection para sa iba. Soulmate connection, napakaganda. There's this stability, relationship, reconciliation sa inyong dalawa. Lalo na with the Three of Cups. This is reconciliation, reunion. Ayan, napakaganda nitong partnership na to. And I feel like ito yung deserve mo. Okay? Hindi mo deserve yung unang energy na nakuha natin dito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.